Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Welcome po sa ating daily devotionals online. Sa umagang ito, gusto kong ibahagi ang salita ng Diyos sa Genesis chapter 13, verse 14 to 17. Ito po yung sabi. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abram, tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, at sa magiging lahi mo magpakailanman. Ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni numan. Libutin mo na ang buong lupain, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Sa umagang ito gusto kong ibahagi ang title na ito, Walang Limitasyon kung Magpalang Diyos. Sabi po rito ni Yahweh kay Abram, tumanaw ka sa palibot mo. Ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo. Makita natin na kung magpala ang Diyos ay grabe. Walang hangganan. Sabi niya, tumanaw ka sa palibot mo. Sa silangan, sa kanluran, sa south, sa north, kahit saan ka tumingin, anuman ang maabot ng pananaw mo, ay ibibigay ko sa iyo. Yun po yung pagpapala ng Diyos kay Abraham. Dahil siya ay sumasampalataya, walang hangganan, at ang sabi rito, ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni numan. Walang limitasyon kung magpala ang Diyos. Si Abraham ay sumampalataya, kaya ang kanyang pagpapala ay walang limitasyon. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ang siyang daan na ang Diyos ay nagsabi, lahat na matanaw mo, maabot ng pananaw mo, ay bibigay ko sa iyo. Grabe. Sa atin din, kung gusto nating mapagpala sa ating buhay, ay kailangan nating sumampalataya sa Diyos. Kagaya kay Abraham, siya ay pinagpala ng Diyos dahil siya ay sumasampalataya. Kaya ang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay ng katiyakan sa buhay po natin na tayo po ay pagpapalahin ng Diyos. Kaya number 1 point dito, ang pananampalataya ay nakatitiyak. Yun po yung katotohanan. Na tayo po ay nakatitiyak na matanggap natin ang mga bagay na inaasahan po natin. Sabi po rito sa Hebrews chapter 11, verse 1, nasabi po rito, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin kikita. So ang pananampalataya ay nagbibigay ng katiyakan na matatanggap natin ang lahat ng mga inaasahan po natin sa buhay. Marami po tayong inaasahan, material things, marami po na magkaroon ng sariling bahay, lupa, sasakyan. Sabihin mo na ang lahat na inaasahan mo kung ikaw ay mayroong pananampalataya sa Diyos. Sabi po rito, tayo ay nakatitiyak na matanggap po natin ang lahat ng iyan. Sabi po rito sa second phrase, ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi pa natin nakikita yung inaasahan natin, yung ating dreams in life. Pero ang nagbibigay ng kasiguraduhan ay ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi ni Paul sa Pilipos chapter 1 verse 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Si Paul ay mayroong pananampalataya. Ang kanyang anak spiritual na taga Pilipos, sabi niya, natitiyak kong ang mabubuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin
hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. So sa atin din, kung mayroon tayong pananampalataya sa Diyos, ay nakatitiyak tayo na anumang magagandang pinasimulan ng Diyos sa buhay po natin ay Kanyang lulubusin, Kanyang tatapusin hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, ang pananampalataya po natin ay nagbibigay ng katiyakan sa lahat nating inaasahan sa buhay. Number 2, ang pananampalataya natin ay nakakahigit kung tayo sumasampalataya sa Diyos. Nakakahigit po tayo. Sabi sa Hebrews chapter 11, verse 4, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Sabi po riyan, dahil sa pananampalataya ni Abel, nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Mas nakakahigit ang handog ni Abel dahil po sa kanyang pananampalataya. So ang pananampalataya natin sa Diyos ang siyang magdadala sa atin sa masigit na kalalagayan. Ang pananampalataya natin sa Diyos ang siyang magdadala sa atin sa itaas. Dahil yun yung plano ng Diyos na kung tayo'y sumasampalataya sa Kanya, tayo po ay Kanyang dadalhin sa itaas, hindi po sa ibaba. Tayo po ay nakakahigit sa sinuman na hindi sumasampalataya. Kaya po, ang pananampalataya natin ang siyang magdadala sa atin sa mas magandang kalalagayan sa buhay. Hallelujah. Number 3, ang pananampalataya ay nagpapahintulot na mapangyayari ang lahat ng bagay sa atin. Ang pananampalataya sa Diyos, anumang imposibleng mga bagay, ay mangyayari ang lahat, mapangyayari ang lahat, wala pong imposible kung tayo sumasampalataya sa Diyos. Anumang sitwasyon mo na parang hindi mo na kayang solusyonan, kapag tayo sumasampalataya sa Diyos, ay kaya mong gawan ng solusyon kung ikaw lamang ay sumasampalataya sa Diyos. Sabi po rito sa Mark chapter 9, verse 23, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sinumang sumasampalataya. Hallelujah. Kung ikaw ay sumasampalataya, sabi ni Jesus, ang lahat ay mapangyayari. Anuman ang mga bagay na parang imposible sa iyo, kung ikaw lamang ay sumasampalataya, ay mapangyayari ang lahat. Sabi ng tatay nung batang sinasakyan ng masamang espiritu, sabi niya kay Jesus, maawa po kayo sa amin. Pagalingin niyo po ang aking anak. Dahil hindi na pagaling nung mga alagad ni Jesus, kaya sabi niya kay Jesus, kung may magagawa ka, na parang nagpapahayag ng kakulangan ng pananampalataya, kung may magagawa ka. So si Jesus kay kanyang sinagot, kung may magagawa. Parang sinabi ni Jesus sa tatay ng batang iyon, may magagawa ako. Kung ikaw lamang ay sumampalataya, mangyayari ang lahat ng bagay. Kaya po, kung tayo man ay nasa sitwasyon na hindi na natin kayang gawan ng solusyon, kung tayo lamang ay lalapit sa pananampalataya kay Jesus, mayroon siyang magagawa. Sabi niya sa tatay nung batang iyon,
may magagawa ako. Sumampalataya ka lamang. Ganun din po sa atin. Kung tayo lamang ay sumampalataya sa Diyos, ay mapangyayari po ang lahat ng bagay. Kaya sa umagang ito, tandaan po natin, ang Diyos kung magpala ay walang hangganan, walang limitasyon. Kailangan lang nating sumampalataya sa Diyos upang matanggap natin ang mga pagpapalang walang limitasyon sa buhay po natin. Ang pananampalataya, ang siyang daan na tayo po ay nakatitiyak na mapagpala po tayo. Ang pananampalataya ay nakatitiyak tayo ay iangat ng Diyos, dadalhin sa taas. Ang pananampalataya po natin ay nagbibigay ng kapangyarihan upang magawa natin ang lahat ng bagay. Hallelujah. Kaya po, tandaan po natin, ang ating pananampalataya ay daan na tayo ay mapagpala sa buhay. Amen. Let us pray. Father God, salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa amin sa umagang ito. Na ikaw ang Diyos na nagpapala, na kung kami ay sumampalataya sa iyo, ang iyong pagpapala sa amin ay walang hangganan, walang limitasyon. Kaya, O Diyos, salamat sa pananampalataya, O Lord God, na yung inilagay sa puso namin ngayon, O Lord God. Na Lord, gusto namin mapagpala. Gusto namin, Lord, na maabot anuman yung aming mga inaasahan. Salamat, O Diyos, sa pananampalataya na nagbibigay ng katiyakan, Lord, na maangkin namin, matanggap namin anuman yung aming mga pangarap sa buhay. Thank you so much, O Lord God, na anumang mga problema, anumang mga pagsubok sa buhay, ay kaya naming pagtagumpayan, O Lord God. Dahil ang pananampalataya namin, O Lord God, sabi mo, Panginoon, ay mapangyayari ang lahat ng bagay. Lord, salamat sa lahat na nanonood, sa lahat na nakikinig ngayon, O Lord God. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa, Lord God. Thank you so much, O Lord God, sa iyong mga salita, O Diyos, na nagiging daan, O Lord God, na kami ay kumapit sa pananampalataya upang kami, O Lord God, ay makarating sa iyong napakagandang plano sa bawat buhay namin, O God. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, Lord. Dalangin ko na patuloy mong pagpalain ng iyong iglesia, ang aming bansa, Lord God. Lord, thank you so much na ikaw ang manguna, Lord God, sa aming bansa, sa aming Pangulo, Lord God. Lord, salamat sa iyong wisdom, O Lord God, and knowledge, O Lord God, na sa kanyang pangunguna, Lord God, magiging matagumpay, O Lord God. Thank you so much, O Lord God, sa iyong ginagawa sa bansa namin, O Lord God, sa buhay po namin, O Lord God. Salamat sa lahat-lahat, O Lord God, sa lahat ng may mga karamdaman right now, Lord. Salamat sa iyong healing touch right now. Ikaw aming Diyos, O Lord God, na nagpapagaling, O Lord God. Ikaw ang aming doktor, O Lord God. Salamat, O Lord God, sa kagalingan right now ng lahat ng may makaramdaman. Thank you so much, Lord. Salamat, O Lord God, sa iyong ginawa doon sa cross. Nasabi mo, Panginoon, it is done. It is finished, Lord God. Na ang lahat ng sumpa ng buhay namin ay yun ang pinagbayaran, O Lord God. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Binabalik namin sa iyong lahat na kapurihan. Ang lahat na pasasalamat ay sa iyo lamang, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Salamat sa inyong pagsama sa ating devotionals. Purihin po ang Diyos.